Good morning. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayon, umaga. Sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Cebu, saka sa Visayas at Mindanao, maayong aga, maayong buntag. Ka, Ellie, siguro special lang na greeting natin sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Na matindi yung pinagdadaanan ngayon dahil sa mga protesta. Pinapanood ko ka, Ellie, kahapon. Yung mga protesters ka, Ellie, naka-hard hat na saka naka-mask, pangontra nung... Sa tear gas, saka posibleng mga, tear gas. mga batuhan. Oo. Apo. Medyo, ilang linggo na, mukhang nasusustain talaga nila yung protesta. Pero sana safe sila ka, Ellie. Pero kagandahan naman ay... talagang medyo mapayapa naman, ma'am, ang ginagawang protesta. Para sa mga protesters ka, Ellie, walang problema. Yung problema yata pag binebreak na yung protest. Yes, doon po nagkakagulo. Kasi napanood ko yung isang video na talaga gumagamit ng mga yung kung sa atin batuta, pero sa kanila ewan ko anong tawag doon kasi mahahaba sa kanila hindi gaya nung sa atin. Talagang namumukpok sila ng mga protesters. Apo, pag binubuwag na yung protesta. Pero lumitaw, ma'am, dyan sa Hong Kong na mukhang talagang siniraan din yung mga protesters. Grabe. At parang sa atin din. Fake news. Ang dami ho ng mga fake news. Kaya naman yung Twitter at ang Facebook ay libo-libong mga fake accounts yung tinanggal, ma'am. Actually, sa atin ka, Ellie, libo-libo na din yung tinanggal. Pero... sa atin kasi yung Facebook kasi medyo nahuli paggalaw. Sa atin nakabuelo na. Nabuo na yung kaisipan ng ating mga kababayan dahil sa ilang taon din, parang 2 taon na sunod-sunod na fake news bago nag-action yung Facebook. Yung iba pinaniwalaan na talaga yung mga fake news, talaga meron ng mga paniniwala dahil sa mga nababasa. Ngayon ka, Ellie, marami sa ating tinatanggal pero para nagre-resurrect. Panibagong account. Yes, sa China, ganun din. So, sana po, no? At siguro, maging yung ating mga kababayan, maging matalino lang po, lalo na po sa social media. Ang dami hong mga nakukuryente. Sobra. At mga fake Parati news. akong biktima ka, Ellie. Siguro, banggitin ko na rin, ma'am, pinag-uusapan natin yung fake news. Meron kayong speech noong taong 2017 tungkol sa usapin ng second chance na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero, one more chance. Yeah. Pero dito ho ay naikukuni ko rito sa may dito ho sa kaso ng yung pagbibigyan ng tsansa sa mga nahatulan. Ka Ellie, talaga naniniwala ako dapat binibigyan ng second chance yung mga nagkasala. Pero ito, gaya nitong kaso ni Mayor Sanchez, hindi naman to eligible bigyan ng second chance. Kasi yung pagkakulong sa kanya, yun na yung chance niya mag-reform, 'di ba? Yung mga nakukulong naman, ito yung pagkakataon mong magbago habang nasa kulungan para paglabas mo handa ka na ulit para mag-integrate ng sarili mo sa society. Pero ito si Mayor Sanchez, nakakulong ilang beses na hulihan ng drugs, ng shabu. Apo. Ilang beses na maraming violations. Binabasa ko nga ka, Ellie, may isang surprise inspection na nakuhaan siya ng flat screen na TV, merong aircon. Jesus Mariosep naman, paano yun naipasok sa kulungan? Diba? Bakit kailangan mahuli pa yun sa surprise inspection? Siguradong may kakutsaba para napasok niya. Kasi, di ba matindi yung security? Papasok sa kulungan. Ako ka, Ellie, nung practicing lawyer pa ako, lalo na nung nasa PAW ako, kasi marami akong kliyenteng nasa kulungan. Ang security, grabe, hindi ka nga makadala ng telepono sa loob. Ito, kay Senator Laila de Lima, ang kwento, hindi nga siya pwede maghawak ng telepono. Parang after 2 years, pwede na siyang manood ng TV. Pero parang Kung hindi ako nagkakamali, once a month lang. Tapos, ipiprescreen pa nila para ipapasok yung TV para manood lang siya ng isang palabas. Pero ito,
Grabe, may flat screen sa loob, may Tsaka mabigat po ang kaso niya. Tapos Sobra. convicted na po. sobra, hindi lang kaeli yung rape and murder ni Sarmenta sa ni Gomez, pero 'di ba meron pa siyang Meron pa isang pinatay kasong na murder. mag-ama. Oo. Mag-ama. Yung ito yatang mag-ama, dalawang terms. Etong kay Sarmenta, 7. Ito ka Eli, 40 years ito ha. Maswerte lang siya kasi may batas tayong no more than 40 years yung paninilbihan. Yung sa akin lang, dapat sana yung panahon niya sa loob, ito na yung panahon na mag-reform. Kasi kung nagpapakita talaga ng, ang ganda ka Eli nung batas na good conduct, time allowance, napakaganda niya. Kasi binibigyan ng pagkakataon yung mga nagkasala magbagong buhay. Pero kung nasa loob ka at patuloy ka pa din nagkakasala, yung interview kay Sanchez, sinasabi niya, wala pa din pag-amin. Apo. Sinasabi niya pa din na parang siniraan na. Biktima rin daw siya. Grabe naman. Siniraan yata ng mga political enemies. Kaya paano natin masasabi na deserving siya ng second chance? Ayun na po. At para po sa kaalaman ng ating mga listeners at nationwide, pumunta ko itong balitang ito ay noong Tuesday, August 20. At kinumpirma ho yan ng Department of Justice na kung saan kasama nga po ito si dating Mayor Antonio Sanchez sa libu-libong mabibiyaan at pwedeng maka-avail dito sa Good Conduct Time Allowance. So, kinumpirma po yan at maging sa Bucor si Chief Paeldon, kinumpirma nila na masasama. Nagkumambyon na yata. After few days, kumambyo na. Kaya mabuti naman na nagrereklamo yung taong bayan. Kasi kung hindi siguro tayo nag-ingay, nakalabas na o makakalabas na. Opo. Ngayon na nag-ingay yung taong bayan, nagsasabi na sila na hindi qualified. Pero siguro kung walang pagtutol, baka nakita natin, nakalabas na. Opo. Pero dito, marami ho, no, sa ating mga kababayan, ako nakapag-interview na rin doon, na talagang iba, talagang malapit na pong yung buhay nila, talagang doon na po tumanda. At nagpakabuti, wala namang record sa loob. Dapat siguro ito ang makinabang ko rito. Dapat sila. May mga balita ka, Ellie, na yung mga kontrobersyal na mga nasa loob, na marami ding mga violations kasama sa listahan. Sana hindi totoo. Pero dapat unahin dito yung mga nagpakita talaga ng kabutihan habang nakakulong. Kasi talagang kailangan naman bigyan ng pangalawang pagkakataon. Siguro maganda linawin din sa publiko, ma'am, kung paano pagko-compute. Kasi iba parang hindi marunong mag-compute. Actually, nasa batas siya ka, Ellie. Nasa batas siya. Parang sinasabi sa batas na minus 20 days sa first 2 years pag may good conduct. May computation siya sa mula third year yata 23 days. Basta ano siya, parang progressive. Pero yung ano kasi ka, Ellie, may ano naman tayo, yung sa revised penal code, yung pagko-compute. Kasi yung maximum natin 40 years. 7 terms yung na-meet kay So i-multiply Sanchez. dapat ng 7. Pero may batas kasi tayo ka, Ellie, na pag multiple dapat hindi lalampas ng times 3. So kung 40 dapat sana ay 120 years. Pero meron kabahagi din sa batas na dapat hindi more than 40 years. So, yung makikinabang talaga nung times 3, no more than 40, yung mas mababa yung mga sentensya. Talagang mako-commute. Pero ito, maswerte siya na may batas tayong no more than 40 years. Pero kung ako, sana nakulong na, nagpakabuti na, pinakita, nakarapat-dapat bumalik sa lipunan. Ayun, pero hindi ginawa. Okay, so yun ho mga kasama at sa bagay ngayon at least ang kagandahan po rito ay nagbigay na po ng damdamin ang mayoriya ng taong bayan na ayaw po nila. Siguro naman kahit pa paano ngayon umatras na ho ang DOJ at ang Malacanang tapos na po ang kwento nito. Iba yung mga statements nung hindi pa umaangal yung mga tao. Pero buti naman pinakinggan yung taong bayan. Maganda na rin at mukhang may gagawin pong investigasyon ng Senado rito at naghain na po ng resolusyon si Minority Leader Franklin Drilon. At maganda maimbestigahan man at siguro maidetalye, maripaso lang ma'am yung bawat provision ng batas. Para kasi dito sa atin, ang ganda ng batas, ma'am. Kaya lang yung implementasyon, kumisan kanya-kanya palusutan. Ang problema talaga hindi yung batas, pero yung implementasyon ka, Ellie.
Saka ang problema, yung mga may kaya, mga mayayaman, may kapangyarihan, sila yung gumagamit sa batas para sila yung gumagamit ng mga paraan para makaiwas Para sa makalusot batas. Nga po. Yung kawawa talaga yung mga mahihirap. Hindi nga binibigyan ng pagkakataon madinig. Hinahatulan na, gaya niyan Tokang. Pinapatay na, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon depensahan yung sarili. Pero yung mga mayayaman, gaya nito kay Sanchez, di ba? Parang napakahaba ng sentensya tapos makakalaya pa. Yung pinakamatindi po, ma'am, masaklap na pangyayari, yung mga napatay, wala na talagang second chance yun. Hindi ko lang matanggap yung mga nagsasabing panahon na talaga para ipasa yung death penalty. Kasi ito nga yung pruweba na wag ipapasa. Wag ipapasa kasi talagang yung mga may kaya, sila na naman yung makikinabang nun. Yung mga mahihirap na walang means para kumuha ng mahuhusay na abogado, sila na naman yung lugi. Ang dapat gawin ayusin yung justice system natin. Apo. So, sa justice system, ma'am, ano ba yung mga talagang dapat na unahin? Kasi talagang kadalasan, madalas mahatulan, yung mga mahihirap po, walang magagaling na abogado. Ano talaga, Kaeli, napakaraming kailangang ayusin sa justice system. Ito na lang, Kaeli, pinakasimple. Ang isang kaso bago matapos, sobrang tagal ng panahon para makakuha ka ng hustisya. Ako, Kaeli, nag-practicing lawyer lang ako. Yung pa-postpone ng mga abogado. Merong mga judges na istrikto talaga. Merong mga judges na malit ang abogado, magpa-postpone, talagang pinipinalize. Pero marami kasi nakakalusot Opo. Marami nakakalusot. Saka yung ano talaga, Kaeli, yung pagbenta talaga ng desisyon, sana mawala na yan. Ngayon, marami naman ngayon mga judges na matitino. Marami talaga mga judges na maaasahan. Pero yung buong sistema talaga yung problema. Kaya sana ma-weed out. Mag-umpisa sa pag-appoint. Sana hindi maging political ang appointment. Kadalasan kasi kung sino yung may access sa mag-a-appoint, yun yung mas may opportunity. Yung walang kakilala, yun yung hindi nabibigyan ng pagkakataon kahit deserving. So, yung sa akin talagang complete overhaul, Kaeli, yung kailangan. Yeah, apo. Okay, so yun at sana, kaya may mga kaso rin ma'am na umaapaw yung mga bilanggo sa mga city jail. Ang dami ho ng mga malilit na kaso lang yun, walang pampiyansa. Talagang umaapaw ron. Saka wala nag-aasikasong abogado. Apo. Marami Kaeling mga inmates na kung nasentensyahan sila, na-serve na nila yung sentensya nila. Pero hindi hinihiring yung kaso. Sa tagal kasi wala ng nag-aasikaso. Ayun, apo. Okay, so yun ho. At sumatutol ma'am, kayo po'y tutol dito po sa paano kalang ibalik yung death penalty law. Oo naman, Kaeli. Yan po. Okay, samantala sa iba pa nating mga issue, mga kasama, at alam naman natin maraming mga problema ho ngayon at yung sinasabi sa terorismo at insurgency o kung ano man sa peace and order, yung Office of the President ay nag-request doblehin yung kanilang intelligence fund. Tinitingnan ko nga, Kaeli, nung nabasa ko yun, tiningnan ko yung progression. Parang mula 2012 yata, 2012 hanggang 2016, 500 million yung intelligence fund. Intelligence and Confidential Fund. Ngayon, 2.8 ba? 2.25. 2.25 yung hinihingi. Parang napakalayo na nun dun sa 500 million ng 2016, di ba? Tatlong taon pa lang yung lumilipas. Grabe yung in-increase. So siguro para walang pagdududa. Baka mas mabuting naiintindihan natin. Alam ko si Senator Ping Lacson meron ng parang panawagan na iklaro kung saan napupunta yon. Yung budget yata ng Office of the President, parang nung pag-alis ng dating administrasyon, kung hindi ako nagkakamali, Kaeli, lampas 2 million. Ngayon, parang yung bagong request, ay, hindi 2 million. Billion. 2 billion. Opo. Ngayon yung request ay 8 na. 8 billion. Sobrang laki na. So, pinaimbestigahan po yan ni Senator Lacson. Expected naman, Kaeli, na lumalaki dahil talagang lumalaki din, halimbawa, yung
yung mga empleyado. Gaya sa amin, lumaki na kami by 200 million. Pero wala pa din siyang sinabi doon sa halos 6 billion. Billion, apa. Okay. So, siguro at ipaliwanag din po no, ng ating mga otoridad. Kasi, ma'am, hindi na ina-audit yan, ha? Hindi yata ka, Ellie. Kasi wala sibo. Confidential, tsaka pag ganyang intel Oo, fund. yata. Apo. Okay, at samantala sa iba pa nating mga issue at syempre ang ating Pangulo ay bibisita muli diyan po sa China at marami po mga usapin ngayon. Inaabangan natin kasi kahit papaano ka, Ellie, natutuwa tayo dun sa kanya statement na i-bring up niya na yung desisyon ng arbitral tribunal. Kasi mula 2016, ito na yung hinihiling natin, di ba? Ito na yung hinihiling natin na sana sa one-on-one with China o sa ASEAN o kung saan man na pagtitipon, sana gamitin na yung desisyon ng arbitral tribunal para ayusin yung claims natin. Ilang beses na yun hiniling ng taong bayan pero parating sinasabi na hindi pa panahon. Hindi natin yun naiintindihan pero natutuwa tayo na ngayon sinabi na i-bring up na. Siguro ka, Ellie, aabangan natin. Aabangan natin kung anong mangyari after ma-bring up yung decision na yun. Pero dito, ma'am, ano ang yung take dito? Kasi may binabanggit po itong si Supreme Court, no? Senior Associate Justice Tonio Carpio, na imbes na gawing solusyon, kasi may binabanggit ito na dapat may dapat na may isang may pending bill pala may isang pending bill sa Congress ka, Ellie. Matagal na na tong bill na to na parang naglalagay ng pag sa land kasi highway na pwedeng daanan ng kahit sino. Ito yung archipelagic sea lane sa pag meron ng sea lane na yon, hindi kailangan na mag-clearance every time. Kung sana naman may ruta na, ito ng daanan niya. May ruta na. Na sana ma-certify itong urgent para naiiwasan yung mga ganito. Marami ding explanation ka, Ellie, kung bakit nabasa ko kahapon. Parang yung explanation yata ng China. Itong andito sa sa east natin. Parang parang pumasok lang daw dahil sa bad weather. Posible naman. Pero masyado na kasing madalas at masyadong maraming lugar sa Pilipinas yung talaga may encroachment na. So ito ka, Ellie, natutuwa tayo na naghain ng diplomatic protest. Pero yun nga, yung sabi ni Secretary Lorenzana na yung explanation daw yun. Pero sana maipasa na yung batas na archipelagic sea lanes. Ayun na po. At asahan natin na sana matupad yung pangako na talagang yung arbitral babanggitin ng ating Pangulo. Para sa 28 ruling, yata ka, Ellie, yung alis ni Pangulo. Yes, ma'am. At siyempre, may yung laban ng ating buti naman. koponan, Gilas, Pilipinas. Buti naman na makaka-attend siya. Kasi di ba nagkaroon ng kontrobersya dahil doon sa kanyang statement na walang laban. Mga malalaro. So siguro pag personally present siya, kahit papaano makaka-boost yun ng confidence ng ating mga players. Pero kayo, ma'am, dito, manood tayo rito sa TV. Parati naman sa TV lang. Sa TV na lang. Ka-Ellie, yung mga anak ko, sobrang hilig sa basketball. Kahit ako hindi masyado, nadadamay na lang ako. Opo. Okay, so ano pong mensahe nyo sa mga malalaro ng Gilas, Pilipinas? Pinagdadasal natin sila, Ka-Ellie. Nagpapasalamat tayo ngayon pa man. Kahit ano maging resulta ng laban, nagpapasalamat tayo parang sila kasi, Ka-Ellie, talagang tayo parang proud tayo na Pilipino dahil sa kanila. So nagpapasalamat tayo sa lahat ng sakripisyo, pagbutihin na lang nila, pero ano man yung resulta, nagpapasalamat pa din tayo at proud tayo sa kanila. Opo. Okay, maganda rin, ma'am, at mukhang sinuspindi na ng PAGCOR yung pagbibigay ng lisensya sa Pogo. Kaya lang, ang dami na pala. Nasa 56 na pala na permit gagawin na daw 61 ka, Ellie. 61. Hindi ko alam kung bakit 61. Pero yun nga yung hindi pero yung paliwanag nyo nga, ma'am, kasi ang sinasabi, hindi, legal kasi sa Pilipinas, pero kahit na legal, pero kung nakakasama sa ibang hindi, saka tao. Parang nagiging instrumento tayo. Kasi illegal doon. Opo. Dahil illegal doon, pupunta dito sa atin. Kahit pwede pa dito sa atin,
Pero yung lahat na empleyado, mga Chinese, 'di ba? Parang naging instrumento tayo para yung illegal sa kanila, magawa pa din nila. Yes, ma'am. Yun yung hindi ko maintindihan. At ma'am, na maraming mga insidente ngayon ng kidnapping, yung mga kapwa Sila. Chinese. Hindi lang kidnapping Opo. ka, Ellie, may nagpapatayan Patayan pa. Mm. Magiging ano tayo, magiging host tayo sa mga problema nila. Aha. At nakakapagtaka, parang dito po sa Southeast Asia, parang tanging Pilipinas lang merong online gambling. Yung mga kapitbahay natin, wala eh. Bawal sa kanila. Bakit po kaya ayaw nila sa atin gustong-gusto natin? Ayaw ko ka, Ellie, kasi unang-una, binawal nga doon. Pangalawa, hindi naman yung trabahong nakikreate nito, hindi naman para sa mga Pilipino. Yes, opo. Pangatlo, hindi naman natin ma-monitor na maayos sila. Wala nga tayong kumpletong registry ng lahat na pumasok. Wala namang mga work permits. Kung ipapayag natin ka, Ellie, ayusin sana. Pero ngayon, parang pumapasok sila dito na hindi nga natin namamalayan yung iba. Hindi ito makakatulong. Hindi naman ito pera lang ka, Ellie. Kasi yung damage sa atin, baka hindi mabayaran nung perang pumapasok. At dahil wala tayong maayos na registry, tingin ko na short change pa tayo. Hindi nga natin alam kung ilan talaga silang andito, hindi natin alam kung ilan talaga yung revenues. Napakahirap. At yung China, may pakiusap po sa Pilipinas na iban na yung online. Totoo. Actually, hindi to online gaming, dapat gambling eh. Pero yun naman ka, Eli, tayo magdedesisyon. Hindi naman pwedeng idikta yun sa atin. Siyempre, yung Kongreso natin yung magdedesisyon. Ang Kongreso dapat maging sensitive sa pakiramdam ng taong bayan. Pero yung pinakapunto ko lang, bakit tayo mag-host ng illegal activities ng ibang bansa? Sabi ko nga, nagiging instrumento tayo para i-circumvent nila yung kanilang batas. Opo. Okay, samantala, oras na natin, 9:31 na ho ng umaga. Yan po ang ilang mga issue na pinag-uusapan natin. At bago sa, mamaya, meron po tayong istorya ng... Isingit ko lang siguro ka, Eli, kasi nung... Ma'am, yung biyahe nyo sa... Pero ma'am, ito muna. Dumalo kayo, no? At kayo po'y nakiramay, no? Dito sa Pagyao ni dating DNR Secretary Gina Lopez. So, ano po masabi niyo rito? Alam mo ka, Eli, nung pumunta ako doon, parang kitang-kita mo sa muka ni Secretary Gina Lopez yung katahimikan. Sabi ko nga, parang pagpapakita din na naging mapayapa yung Pagyao. Yung nakakatuwa lang, pagpunta ko doon, may mahabang pila papasok. Maraming mga taong gusto din mag-pay ng last respects. Kakwentuhan ko, yung kanyang kapatid, si Gabi, at sinasabi ko sa kanya na siguro yun na yung pinakaregalo din o pinakaregalo sa pamilya para maibsan yung pagdadalamhati na maraming tao yung nag-a-appreciate sa ginawa ni Gina. Naglagi ako doon ng konting panahon. Napanood ko yung isang portion ng tribute. Ang mga nagsalita ka, Eli, yung kanyang mga yung mga staff, yung mga staff, yung mga nakatrabaho, at pare-pareho yung sinasabi. Na ibang klase talaga, ibang klaseng tao, yung kanyang passion, yung kanyang sipag, yung mga common ngang kwento doon na alas 3 ng umaga, alas 4 ng umaga, nagtatawag kahit slave driver mapagmahal sa mga katrabaho. Ano naman, sabi ko nga, 65 siya ka, Ellie. 65 siya. Pero tingin ko hindi siya sa edad eh. Pero kung gaano ka ayos yung kung paano mo kinandak yung buhay mo. Kaya sabi ko, yung naging buhay niya, siguro leksyon din sa atin lahat. Opo. Diba? Yung kanyang advocacy, ma'am, no? Lalo na sa kalikasan. Sayang na sayang talaga at hindi ito nakalusot. Saka
ano talaga, parang walang kapareho niya na kasing tapang. Biro niyo, ma'am, yung mga mining companies, talaga malalaking tao, maraming pera. Totoo. Hindi siya pwedeng bigyan ng... Ako ka, Ellie, nakilala ko si Gina nung namatay yung asawa ko. Pumunta talaga siya sa Naga. First time ko siyang ma-meet. Pumunta siya sa Naga, nakiramay, nagkwento. Tapos nakatrabaho ko siya nung nasa HADSI ako. Siya naman DNR. Makikita mo talagang naiinip siya ka, Ellie. Naiinip siya na marami siyang gustong gawin na hindi niya magawa kaagad dahil sa bureaucratic red tape. Apo. Ano talaga? Sayang. Pero tingin ko nung nabubuhay siya, ginawa niya naman lahat. Yeah.